Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karbi natin, dapat tong mapanood. Nako, grabe ginawa House Speaker, delikado to. Umamin na si Tulfo, may tredor sa Quadcom. Yan mga kababayan, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan ang panoorin at bigyan ng komento ang video ito, kung hindi ka pa rin po nakapag-subscribe sa ating kaibigang si Newer News PH, nasa description po ang link ng kanyang channel. Mga kababayan, subscribe nyo na po. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan at bigyan ng komento to. Ito na po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ayuda sa kapos ang kita program o AKAP ng Kongreso. Si Erwin Tulfo pala ang tunay at orihinal na may akda na agad namang inaprubahan naman ng Speaker of the House na si Martin Romualdez. Erwin Tulfo i-disqualify dahil sa pamimeke ng US passport. Totoo kaya ito mga kapanig? Ating alamin sa videong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, laking gulat ng mga mamamayang Pilipino sa balitang si Erwin Tulfo raw pala ang orihinal na may akda at may idea ng AKAP or ayuda sa kapos ang kita. So yan mga kababayan, posible no? Para sa akin personal na opinion na posible na siya po ang may akda kasi galing po siya sa sa DSWD, di ba? Naging secretary po siya. Siguro kung nakita niya, hoy, pwedeng pagkakitaan to. Malaki ang kitaan dito sa mga ayuda-ayudang ito. Why not? We make a project like AKAP, no? Oh. Eh di parang may katotohanan rin, di ba? Na siya ang may siya may akda. Pero kung sa nire-report na ito, kung siya talagang may akda, ang masasabi ko lang, abay para it really connects, no? Parang coordinated doon sa kanyang pagiging DSW secretary. Tapos kasi sa DSWD puro ayuda yan di ba? Mga ayuda, pamimigay, di ba? O siguro ko naisip niya, gawin nga natin to. Total, hindi na naman ako secretary. Sige, gawin na natin to. Program ng Kongreso na di umano'y inaprubahan naman ni Speaker Martin Romualdez. Kaya naman pala di umano'y panay buntot ni Erwin Tulfo kay Speaker of the House na kahit saan man namumudmod na raw ng ayuda ay nasa tabi niya raw ito. Tama. Sa kadahilan ng pansarili nga raw di umano nitong interes na magpabango sa taong bayan. Matatandaang nangunguna si Erwin Tulfo sa mga survey sa pagkasenador dahil magaling di umano ay niya itong magmanipula at feeling santa sa pamimigay ng ayuda na alam daw naman ng taong bayan na ginagamit ang pera ng mga taong bayan. Ayon pa nga sa marami sa ating mga kababayan na talaga namang nabudol na di umano sila ng makailang beses na mga politikong nung una ay para sa masa. Ang ginagawang serbisyo ng kalaunan na nakaupo na sa kani-kanilang mga pwesto ay nagsilabasan na di umano ang tunay na baho at pakay ng mga ito para tumakbo bilang politiko ay para lamang raw makabulsa ng pera mula sa kaban ng bayan. Samantala, isinawalat naman ng isang political at controversial na vlogger na si Maharlika ang baho di umano ni Erwin Tulfo dahil sa pamimeke raw nito ng US passport sa loob ng 2 taon. So yan mga kababayan, dito pag-usapan po natin itong pamimeke ng passport, no? Ni Representative Erwin Tulfo. So umamin naman po siya na siya po ay naging TNT, no? Or tago ng tago, okay? But wag po natin kalimutan mga kababayan na nagkaroon din po nagkaroon din po ng ganyang kaso dito sa Pilipinas na kung saan tinutukan ng lahat ng congressman, lahat po ng mga senador, tumutok, no?
sa ganyan rin na kaso. Ang tinutukoy ko po mga kababayan, yung naging kaso po ni Alice Guo, di ba? Oh, sinasabi nila na hindi Pilipino at pineke lang ni Alice Guo ang kanyang birth certificate. Ano naman po ang pinagkaiba, no? Dito po sa ginawa ni Representative Erwin Tulfo. Diba? Kung ganon mga kababayan, dapat rin bang imbestigahan ng Senado or Kongreso itong incident, no? Na umamin naman itong si Representative Erwin Tulfo na ganon nga siya. So, ang tanong natin ngayon, ano ang gagawing aksyon, no? Para mas mapagtibay pa ang mga batas na yan. Dapat mag-imbestigahan itong si Erwin Tulfo in aid of legislation to make stronger, no? Tougher, okay? Law, concrete law about dyan po sa identity theft, di ba? Pwede, di ba? Pwede nilang imbestigahan yan. Yan lang kung kaya nilang imbestigahan, no? Kasi kay Alice Guo, talagang binigyan po nila ng oras. Ilang buwan din yon, di ba? Bago tuluyang humupa. Sana naman po maging patas kayo mga congressman at mga senators, no? Kasi kung makapag-imbestiga kayo sa isang tao, eto, imbestigahan nyo rin, parehas rin, no? Para mas mapagtibay nyo pa yung batas na gagawin ninyo, di ba? Ito'y manatili sa bansang Amerika. Kaya't itong nakaraan lamang na bisto na di umano ng US government. Kaya naman, pinapadisqualified na umano ito sa pagtakbo bilang senador sa ating bansa. Dahil sa naturang issue na ito, di naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na kung saan ay maraming Pero marami pong umaalma, mga kababayan, sa pagpapadisqualify, no? Dito kay Erwin Tulfo for running senator, mga kababayan. Sabi po ng iba, lahat naman po nakakagawa ng ganyang kasalanan kapag pamilya na po ang pinag-uusapan. Correct. Pagpapakan po natin. Lahat po ng ama, sinasabi nila, lahat po ng ama ay gagawin ng lahat para po sa kanilang mga anak, no? Yes, correct. Pero ang illegal ay illegal po, mga kababayan. Meron naman siguro siyang way, di ba? To make it legal. Why then he pursue to commit illegal, di ba? Tapos ngayon tatakbo po siyang senador. Wherein, mga karibyo natin, may lamat na po ang kanyang credibility in doing something legal. Because he himself, no, do illegal. Diba, mga kababayan? Oo nga, andyan na tayo. Lahat ng ama. Kahit naman kami, ikaw nanonood ngayon, ama ka, diba? Ginagawa mo rin ang lahat para sa iyong mga anak. Ba't ginawa mo ba yung ginawa niya? Na pumasok sa illegal? Hindi ba hindi? Lumabang tayo ng patas. At hindi naman tayo nangarap, mga kababayan, na magkaroon ng mataas na posisyon sa ating bansa. Pero, eto, gumawa ng illegal, para daw sa mga anak niya, yes, of course. Ano na yan eh? Parang kumbaga, nandyan na yan eh. Parang obligasyon mo na talaga yan. Hindi mo na yan maiiwasan na gagawin mong lahat para sa iyong mga anak. But, what I'm trying to point out, make it legal, no? I think, mga kababayan, bakit yung ibang mga Pilipino hindi naman nag-TNT? Bakit ikaw? Tapos ikaw pa ngayon nag-TNT, ikaw patuloy yung tatakbo. Tatakbo kang senador. Hindi ba? Mayroon ng lamat. Di ba? Yung credibility mo to do something legal because you do illegal. Yan po yung gusto kong i-point out dito, mga kababayan. Kasi pinagtatanggol pa rin kahit alam na nilang mali. No?
Wala tayong magagawa talagang para sa anak talaga. Ginagawa yung maraming araw anak to eh. 10 yata yung anak, mga kababayan, sa 4 na babae. Oh, confirm ba yan? 10 ang anak ni Erwin Tulfo sa 4 na babae. O, tingnan mo na. Diyan pa lang, mga kababayan. Muslim ka po ba? Nagtatanong lang. Kasi sa Muslim, may napanood po ako. 4 yata ang maximum. Pwede. Pero kung hindi ka naman po Muslim, it is illegal, no? Kung kung asawa ka ng asawa tapos hindi ka naman pala Muslim, illegal ba 'yon? Wala pa namang may divorce na ba? Sa panahon naka-4 ka, 'di ba? O diyan pa lang mga kababayan, biruin nyo, sa pag-asawa dapat nandiyan po ang loyalty, 'di ba? Trust and confidence. lahat po ng ginawa niya parang, oo nga, ikaw si Erwin Tulfo, but you're doing something wrong. Di ba? Yes, you are. Yung pangalan niyo talagang pumutok. Di ba? Because ipinapakita niyo sa tao na matulungin kayo. Eh, alam mo naman, ang mga Pilipino, ano yan eh, ang puso niyan na talagang hindi mo mapigilan pagdating sa mga tumutulong. Di ba? Yun nga lang, it is just only an smoke screen of something, no? Behind the smoke. Sa likod ng malaking usok na yan, you're doing something wrong. Yun eh. Nga sa kanila ngayon ang di mapigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang mga hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, bakit kailangan pa lumapit sa Congress kung may kakayanan namang dumiretso sa DSWD? Kasi dyan na pumapasok ang korupsyon. Bakit ba si Romualdez ang may hawak? Bakit hindi diretso sa DSWD? OMG Tulfo Brothers, isa rin pala kayong... Pero sabi po ni saglit, putulin ko lang. Sabi po ni Representative Saldico, hindi raw dumadaan sa sa Kongreso, dumidiretso daw po yung AKAP doon sa DSWD. Yun po ang sabi niya, ha? Visit sa lipunan. Dapat sa'yo, Erwin Tulfo, ikulong. Gagawin mo pang tamad ang ibang tao. Hindi na sana balik kung ang budget ng AKAP na yan ay galing sa bulsa mo. Baka isa akong pupuri sa'yo, kasama ang buong pamilya ko. Kaso galing sa kaban ng bayan, sa bansang Pilipinas. Wala kang hiya. Ginamit mo ang pera para lang makilala ka at tumakbo na bilang senador. OMG, lahat ng tao nagbayad sa taxes. Bawat bili mo ng kahit anong items may patong. Tapos ipamigay mo lang para sa pansarili mo lang panuhol sa mga tao para maihanda mo ang pagtakbo mo bilang senador. Panlin lang ang ginawa mo, Sir Tulfo, para makuha mo ang puso ng mga taong maging totoo ka. Nako po, Erwin, akapit. Totoo yan, mga kabayan, no? Mapaglin lang po ang mga Tulfo. Gumagawa po sila ng mga bagay na maganda tingnan, no? Sa harap ng camera, mainstream media, no? Ginagawa po nila. But, gaya sabi ko kanina, sa likod naman nun, no? Meron pala silang mga plano. Mga pansariling plano. Kasi lahat naman tayo siguro hindi naniniwala that itong mga Tulfo na ito, ano? Kasi kung serbisyo lang ang public service po ang kanilang gusto, public service na po yung ginagawa nila doon sa kanilang programa sa TV at radyo, mga kabayan. Ngayon, because of the something, no? Something personal interest. Yan, nagpuso po sila sa politika. At nabisto po natin yan, ha? Tayong lahat. Buong sambayan ng Pilipino, nabisto po ang kanilang, kumbaga, weakness. And that is, doon po natin nakita yan sa investigasyon sa Lotto. No? Tama po talaga yun, mga kababayan. Kasi bigla na lang pong, bigla na lang pong, nawala, parang bula yung investigation. Iwan natin na ano nangyari. There's no such explanation why they stop the investigation and aid of legislation, no? Siguro ko
solid na po yung yung batas. Kaya hindi stop. Meron ba ganun na concrete law? Siguro po lahat ng batas sa Pilipinas may butas. Gawin mo na lang si Tambaluslos. Di akap ang kailangan ng taong bayan. Permanente na trabaho para makasuporta ng pamilya ang walang trabaho. Pang-EEPA lang yang akap. Nagagamit pa ang ahensya ng gobyerno sa pamumulitika. Ito lang naman ang tanong. Bakit kailangan dumaan pa ang mamamayan sa mga politiko bago pumunta ng DSWD? Bakit di na lang diretso sa DSWD? Dahil yun ang nararapat? Pa naman natin ngayon ang sagot ni Congressman Erwin Tulfo doon sa issue na ibinabato sa kanya, yung tungkol sa kanyang citizenship. Pilipino ba siya o American citizen ba siya? Sino ba si Eric Sylvester Tulfo? Siya ba? O the same Erwin Tulfo ba? O ibang tao? Ayan, nagsalita na po siya sa isang programa sa TV. Kaya lang, malayo ang kanyang sagot. Pinaliwanag niya, yung nagtiinti siya, hindi niya kinakaya na nagtiinti siya dahil para sa pamilya. Yung mga comments na nababasa ko is paawa effect. Malayo ang sagot niya doon sa issue. Okay, ito. May vlog si Pinoy Views in Opinion. So yan na mga kabayan yung sinasabi ko. Sabi niya, para sa pamilya, oo, nandyan na po tayo lahat. Hindi lang ikaw ang may pamilya. Kami, ikaw na nanonood ngayon, tatay ka man, nanay ka man, lahat gagawin mo para sa iyong pamilya. But, ang question, is it legal or illegal? Diba? What you did, Senator yan na. Nagkakamali na tayo. Representative Erwin Tulfo, no? Yan, ang ginawa mo po, Senator Congressman Tol, ay Representative Erwin Tulfo, no? Lahat naman po tayo, ganun ang stand. We're doing this for our family, but you have to do it legally or illegally. What you did is you did it illegally, di ba? Kahit anong paawa effect natin, nandun pa rin yung mancha ng pagiging illegal, no? And yet, no, hinaharana mo, sinusuyo mo yung taong bayan ngayon para iboto ka bilang isang senador ng ating bansa. Oo, marami pa tayong mga senador na nagkakamali, no? At pinagdusahan na po nila yung kanilang mga kasalanan, but yet, no? Ang ko lang sa taong bayan, maging matalino na po tayo ngayon, no? Kasi kung noon nga nagawa nila yan para sa pamilya nila, how much more ngayon? Ang temptation dyan, malaki kasi malaking kwarta na ang mapupunta sa mga senador. Budget na yan. So meaning, mga karibin natin, there's a possibility na gawin niya ulit yung ginawa niyang illegal noon at gawin niya ngayon. I'm not saying na yun ang gagawin niya, but there is a possibility na gawin niya pa rin yun because of the family. No? Ngayon, wala na ba siyang pamilya? I think lumaki pa ang pamilya nito Diba? Gaya nga po may nakasa kong comment, sabi 4 na asawa at 10 anak. I don't know if it is confirmed yet I don't know mga kabayan. But kung ganyan nga ang kalagayan ngayon, yung sinasabi kong possibility, baka maging talagang totoo na yan. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong comment, ano ang inyong reaksyon dito po sa video ito. I-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po at please don't forget to subscribe our friend here, mga kababayan, Your News PH. Nasa description po ang kanyang link ng kanyang channel. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.